Isang mapagpalang gabi o blessed evening po sa ating lahat. Narito na naman sila para sa ating 260th day na ating share ng devotion video. And happy Sunday po sa ating lahat. And alam ko naiintindihan nyo kung bakit kada linggo na lang po tayo nakakagawa ng ating share ng devotion video sapagkat marami po tayong inaasikaso dito. And ayan, happy birthday, belated happy birthday nga pala sa ating kapatid na si Sis Ann at sa mga August celebrant. Ayan, thank you for the Hills of Glory family for taking care of ng inyong lingkod. And thank you po sa lahat ng mga nakabanding and naka-fellowship, praying for much more many fellowship and banding with all of you and getting to know each and every one of us. Ayan. So bago tayo dumako sa ating share ng devotion video, napakaraming dapat ipagpasalamat dahil within this week talagang ang ating mga anak ay yan, congratulations sa aking panganay na anak dahil nanalo siya as first news writing sa the clip or the newspaper ng kanilang school. Ayan, syempre always thanks God for the wisdom that the Lord has given to our children and sa protection and provision para sa bawat isa ng mga kapamilya natin. So, bago po tayo dumako sa ating sharing devotion video, huwag po natin kakalimutan ang manalangin at idalangin sa Panginoon ang ating mga gagawin. So let us pray. Ang naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa oras na ito, Panginoon, at sa bawat araw ng aming buhay. Salamat po sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkakaloob ng Panginoon sa mga hindi man namin napapansin ng mga blessings, Panginoon. Ito man ay maliit o malaki, Panginoon, sa mga taong ginagamit niyo, Panginoon, as a vessel of blessings for us, Panginoon, lalo higit sa aming mga amo, sa mga taong nakakasalamuha namin. Thank you for the divine protection, Panginoon, and divine provision, Panginoon. At gayon din po, salamat din sa pag-iingat sa aming mga mahal sa buhay, sa lahat ng mga blessings, sa mga karangalan or award na natatamo, Panginoon. I pray, Lord God, for your divine wisdom to partake to every one of us, Panginoon. At sa aming gagawing pag-aaral, Panginoon, ay kayo po nawa, Panginoon, ang patuloy at laging mataas, Panginoon, at ang inyong lingkod ay manatiling inyong kasangkapan lamang or instrument, Panginoon, for the expansion of your kingdom here on earth, Panginoon. And alam namin na ang pagdalangis na aming labi, Panginoon, upang ang mga sasabihin namin, Panginoon, ay tanging nakalulugod lamang sa inyo, Panginoon, at tanging kayo ang napapapurihan at hindi ang aming sarili, Panginoon. Huwag nawa kaming manangan sa sarili naming galing, Panginoon, bagkus, Panginoon, we all lifted it all up and give thanks to you for everything, Panginoon. Gayon din, patuloy at walang sawa kami magpapasalamat sa ginawa ng Panginoon Yesus na pagliligtas sa amin sa cross ng Kalbaryo o Golgotha. Kaya ito ang aming ipahahayag at ipamamalita sa lahat ng tao, Panginoon, ang kaligtasan o salvation na nagmumula sa tinapos na gawa ng Panginoong Yesus. Gayon din, salamat po sa Holy Spirit o banal na Espiritu na siyang gumagabay sa amin, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay, upang ang magagawa namin, Panginoon, ay tanging para lamang sa inyong kaluguran at inyong ikasasaya. Muli, kung meron man kami mga nakalimutang mga idalangin, Panginoon, kayo po ang ihipo sa puso ng bawat isa, sa espiritu o kaluluwa ng bawat isa, Panginoon, upang ang kanilang mapapakinggan, mababasa o maririnig, Panginoon, ay tanging kayo lamang ang magbubukas at may kakayang magpalambot kahit ng pinakamatigas na puso na isang tao. Muli, ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Ayan. So, narito po tayo sa Lucas 22:67. Ito po ang sinasabi. Sabihin mo sa amin, ikaw nga ba ang Kristo? Sumagot si Jesus, sabihin ko man sa inyo ay hindi kayo maniniwala. Message. At ito na nga daw ang tinanong nila sa Panginoon, kung siya daw ba ang Kristo. At sinagot naman ito ng Panginoon ng buong katapatan na kung sasabihin o sasagutin daw niya ang tanong ng mga ito ay hindi naman sila maniniwala sa kanya. Application. Ayaw tanggapin ng mga tao noong panahon na iyon nang narito ang Panginoong Yesus na tanggaping may magsasabing siya ang Kristo dahil ang paniniwala at inaasahan nila ay iba sa kung ano ang Panginoon. Para sa kanila, ito dapat ay nasa kaharian, mayaman, nakasuot ng pangharing kasuotan,
at napalilibutan ng maraming kawal. Subalit ang Panginoong Yesus ay kaiba ang pagdating. Kung ano ang pinakaaba o simpleng pamumuhay ng tao ay sa ganoong paraan siya isinugo ng Diyos Ama upang maunawaan ng mga tao na kailangang danasin ng Panginoon ang ganoong sitwasyon para di mailang sa Kanya ang mga itinatakwil ng lipunan, mga kawawa, mga sugatan sa lahat ng aspeto ng buhay, kaysa sa mga makapangyarihan at relihiyoso na mga makasarili at may ipagyayabang. So, purihin ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon. So, alam naman natin na ang pinaka naging, in English, naging kasalanan dito ng ating Panginoon ay blasphemy. Yun yung paggamit ng pangalan ng Diyos Ama dahil alam naman natin during panahon ng Israel ay sobrang sacred or sagrado ang pangalan ng ating Diyos Ama. Kumbaga hindi mo siya pwedeng tawaging Ama, kundi kailangan mo siyang tawaging Diyos. Kumbaga yung fear na pwede nating maramdaman or yung fear na inire-represent ng Israel nun is yung pagkatakot talaga na as in hindi mo hahayaan na gagamitin mo yung pangalan ng Diyos sa hindi makabuluhang mga pananalita. Lalong higit hindi mo pwedeng i-claim na ikaw ang anak ng Diyos dahil naniniwala sila at paniniwala nila na ang darating na Mesiyas o tagapagligtas ay nasa kaharian, di ba? Ito ay parang sila King David, King Solomon, di ba? At yung mga naging mga sikat o kilala na hari. Subalit, ayan, alam naman natin na ang naging paraan ng Diyos para ipadala ang kanyang bugtong na anak ay kakaiba. Ito ay sa pinakaaba, pinakakawawa kung tatawagin ng iba o pinakasimpleng pamamaraan ng pagkasilang, di ba? Actually, maraming ang mga hindi inaasahang pangyari dahil from isang Virgin Mary tapos ipinagbuntis ng Holy Spirit, di ba? At malapit ng ikasal and kung tutuusin, yun ay pinagbabawal sa kanila na ikaw ay mabuntis bago ang yung kasal. Kumbaga kung ikaw ay nasa engagement period na, pero ipinagkaloob na ating Panginoong Diyos Ama na mangyari at maganap ang lahat ng bagay according to His will and according to His plan. Maging ang paglaki ng ating Panginoong Yesus in structure ng kanyang pangatawan from sanggol, naging bata at naging kabataan at may tamang gulang, di ba? But our Lord Jesus grew up with wisdom, divine wisdom nagmumula sa ating Panginoon at bawat ginagawa niya ay puro ayon sa will at ikinalulugod ng ating Panginoon, di ba? And ayun na nga, 'di ba? Ang expected nila, sabi nga, mas gusto pa ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Yesus na sa simpleng pamamaraan or yung payak na buhay ng isang tao ang maranasan ng ating Panginoong Yesus. Sa gayon ay He can relate sa sitwasyon ng mga simpleng tao. Kasi kung ipinanganak ang ating Panginoon na nasa kaharian or napalilibutan ng mga kawal at ng mga opisyales ng pamahalaan o gobyerno o ng buong nasasakupan niya, maaaring maging mayabang ang ating Panginoong Yesus at hindi niya magawa yung greatest sacrifice na kailangan niyang gawin. Kaya, dahil sa karunungan at divine wisdom ng ating Panginoong Diyos Ama, ay yung pinakasimple at pinakaabang pamaraan niya, ipinadal ang ating Panginoong Yesus at tinaya ang mamuhay nang sa gayon hindi maiilang ang mga ordinaryong tao, mga makasalanan, dahil lahat naman talaga tayo, we all fall short for the glory of God, so we are all considered sinners, diba, na hindi maiilang na ay ano lang siya, ordinaryong tao lang siya, parang kagaya lang natin siya, kaya wala tayong dapat ikaya, wala tayong dapat ikatakot, diba? And ayan, sa pag-go on ng ating pag-aaral na ito ay makikita natin kung ano nga ba ang naging sagot ng ating Panginoong Yesus sa tanong na ito sa kanya ng mga may kapangyarihan o mga relihiyoso during that time. Na yun nga, kapag ikaw ay nasa pwesto o nasa posisyon, kagaya din na nangyayari sa atin sa pamahalaan natin sa Pilipinas or sa kahit saang lugar o bansa man, di ba? May iba na ginagamit ang kanilang power
bilang nakaupo sa pwesto o posisyon sa any government or any company or basta lahat ng merong mga may kapangyarihan o authority para pamahalaan ng isang bansa, isang lugar, isang bayan o isang negosyo, di ba? Or isang kumpanya na kung saan tinetake advantage nila, which is ang nangyayari nga sa atin is talamak ang corruption, di ba? So yun yung pinagpe-pray natin na God's will ay tuluyan ng mawala sa ating bansang Pilipinas nang sa gayon ay maging tunay ang pag-unlad nito. We pray para sa mga leader na itatalaga ng ating Panginoon na mayroong banal na pagtatakot sa kanya. Hindi takot na gagamitin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos sa mga walang kabuluhang bagay, kundi talagang may tunay na mainit na relasyon sa ating Diyos at nagkakaroon ng Bible study and yung kanyang mga decision making is lagi niya isinasangguni sa ating Panginoon nang sa gayon ang magiging decision niya ay para sa ikabubuti ng lugar o bayan o bansa na kanyang pinamumunuan. So, medyo may pagka-political din ang topic na ito. And I know the Philippines or ang ating bansa na may mga corruption ay maaaring makarelate dito, di ba? So, ayun lamang po. And nawa ay may natutunan kayo sa ating sharing devotion video and na lang po natin kung tayo makakapaggawa pa ng devotion sa mga susunod na araw basta tayo ay may free time. So, let us all end up into closing prayer. Let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinapasalamatan ka po namin. Salamat po Panginoon sa inyong mayamang salita na aming napagbulay-bulayan ngayon, Panginoon. Ito man ay maaaring maigsi, Panginoon, ngunit alam namin, Panginoon, that the authority that was given sa inyong buktong na anak na si Jesus, Panginoon, ay ipinagkaloob nyo at ipinagkaloob nyo sa aming lahat ang otoridad na mamahala dito sa buong mundo, Panginoon, bilang inyong precious creation, Panginoon, na sa lahat na inyong mga nilikha, Panginoon, ng tao ang pinaka-espesyal sa lahat, Panginoon, sapagkat meron kaming kakayang mangarap, meron kaming kakayang magmahal, meron kaming kakayang magkaroon ng awa at habag sa kapwa namin, Panginoon, at kaya namin magpuri, dakilain at isigaw ang inyong pangalan, Panginoon. Itaas ang inyong pangalan sa pamamagitan ng mga senses, Panginoon, at kakayahan na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Maaari namin kayong awitan, sayawan, Panginoon, at ibahagi sa aming kapwa, Panginoon, tungkol sa inyong ebanghelyo, Panginoon. And I pray also, Lord God, para sa lahat ng mga dumadanas ng mga pinansyal na mga problema, Panginoon. We know, Lord God, that you are the God that provide. You are our Jehovah Jireh, Panginoon. At hindi niyo po hayaan na magkulang, Panginoon, at magutom at mapahamak ang inyong mga anak, Panginoon. Because, Panginoon, you are a perfect and a good Father, Panginoon, that knows how to provide for everything that your children need, Panginoon. At kung ang mga magulang namin dito sa lupa, Panginoon, ay nagpo-provide ng lahat ng maaari nilang maibigay sa amin, Panginoon. Alam namin na ito ay nagmumula sa inyo, Panginoon, at hindi sa sarili namin mga galing o kakayahan, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa lahat na may mga sakit at karamdaman, Panginoon, that the healing be upon each and everyone, Panginoon, na nangangailangan ng healing, Panginoon, physically, emotionally, spiritually, Panginoon. At gayon din po, Panginoon, ay kung ang inyong kalooban ay ang lisanin na ng mga kakilala namin ang mahal sa buhay, ang mundong ito, Panginoon, that you have a greater purpose, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa buhay na ipinahiram nyo sa amin, Panginoon, gaano man ito kahaba o gaano man ito kaigsi, Panginoon, na maranasan namin ang malasap, ang ganda ng mundong ipinagkaloob nyo sa amin, Panginoon. Kaya din, Panginoon, we pray, Lord God, for comfort para sa mga kakilala o mahal sa buhay. Kung sakali mong ang mahal sa buhay o maging kami, Panginoon, ay kailangan na magbalik sa inyong kaharian, Panginoon. Naway, panatiliin ng bawat isa, Panginoon, na they were totally saved, Panginoon, by receiving the salvation, the pre-salvation that your Son gave, Panginoon, sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang
dugo at katawan, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo o Golgota para sa katubusan ng aming mga kasalanan, Panginoon. Also pray, Lord God, for the Philippines, Panginoon, na mula sa aming presidente hanggang sa mga kapitan ng barangay, Panginoon, na pinakamababa hanggang sa pinakamataas, Panginoon, that you will give them divine wisdom, Panginoon, upang pamahalaan ang aming bansa, Panginoon, and the fear of you, Lord God, the holy fear, Panginoon, upang ang bawat gagawin na decision making ng mga leader na ito, Panginoon, ay para lamang sa inyong kapurihan at hindi para sa aming sarili, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na magyabang ang bawat mga nasa katungkulan, Panginoon. Alisin niyo po kung sino mga gumagawa ng masama o mga korap, Panginoon, upang mapamahalaan at maging tunay na maunlad na aming bansang Pilipinas. We also pray, Lord God, for this country, Panginoon, Hong Kong, Panginoon, na siyang naging dahilan, Panginoon, upang makapag-provide ng sweldo, Panginoon, na maaring magamit sa expansion ng inyong kingdom, Panginoon, at mai-provide para sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. We also pray, Lord God, na ang bansang Hong Kong, Panginoon, ay inyong gagamitin, Panginoon, to be a place, Panginoon, na kung saan ang buong mundo, Panginoon, will be a Christian community, Panginoon, na nananalig at sumasampalataya sa inyo dahil naranasan at na-experience nila, Panginoon, ang inyong kaluwalhatian, ang inyong kapangyarihan, ang inyong pag-ibig, Panginoon, lalong higit ang inyong kapatawaran through salvation, Panginoon. We also pray, Lord God, for your chosen nation, Panginoon, ang bansang Israel. Sinabi niyo nga na kung sino ang magpala sa Israel, Panginoon, na inyong pagpapalain, Panginoon, and we receive, Lord God, the blessings that you are going to outpour into all of us, Panginoon, sa pamamagitan ng paggawa, Panginoon, ng mga bagay na nakalulugod lamang sa inyo, Panginoon. We also pray, Lord God, na ang bawat mga tao, Panginoon, na maaabot, Panginoon, mga pastors, priests, evangelists, missionaries, teachers, workers, Panginoon, at kahit mga ordinaryong member, Panginoon, ay magkakaisa upang ipahayag at ipakilala kayo sa lahat ng tao sa buong mundo, Panginoon, at maging sa lahat ng maaabot, Panginoon, ng inyong ebanghelyo, Panginoon, kahit ito man ay sa ibang planeta o sa buwan, Panginoon, sapagkat sa inyo walang imposible hanggat hindi nangyayari ang pag-scatter, Panginoon, ng gospel, ng good news, Panginoon, at ng mga sumasampalataya ng tunay at wagas sa inyo, Panginoon, ay aasamin namin ang inyong muling pagbabalik at pagparito, Panginoon, bilang a reigning King there on the kingdom of God, Panginoon. Kaya nasasabikan po namin ang kayo ang makasama, Panginoon, at kami nawa ay maging epektibong mga leader, maging epektibong manggagawa ninyo at makakasama ninyo sa inyong muling pagbabalik sa kaharian at sasabihin nyo sa bawat isa, well done, good and faithful servant. Dahil tinupad namin ang ayon sa inyong mga kalooban, Panginoon, at ito ay hindi namin hinahayaan na ma-stack, Panginoon, bagkus ito ay aming pagbubungayin upang mas marami pa ang makakilala at tumanggap sa inyo. We honor you, we glorify your holy name, at anuman ang mga nakalimutan namin idalangin, kayo na po ang siyang magdagdag at alam namin sinagot na ninyo. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye-bye.